Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. Ayan, magandang araw po. At welcome po sa lahat ng mga manonood magre-replay. Sana po ma-share nyo itong ating vlog na ito dahil napakahalaga po nito na meron po tayong liliwanagin dito. Ah, ito po kasing taong ito, itong Nixtradamus na to, ewan ko, trying hard na manghula nag-post po siya sa kanyang, FB page. At ang sabi niya po dito, OMG, a net yarn na inabot sa Sinechua. Parang palitan lang ng mga repa pips sa mga kanto at madidilim na sulok. Nako, parang kanta yun. Eto po, itong, video niya na 'to ay nagkaroon na po ng, 15,000 na views, merong 58 shares, 101 comments at 341 na, reactions, ayan. Pero alam niyo po ba, medyo ano po ito, medyo kasi nga siyempre tayo dun lang naman tayo sa totoo, sa tamang info lang tayo. Medyo parang mas bangag pa etong Nixtradamus na 'to kaysa sa panagbibintangan niya na gumagamit. Kasi po dito po sa video na ito kung makikita niyo po, may inaabot kay PBBM. Yun ay talagang tinanggap, 'di ba? Kitang-kita niyo naman, tinanggap talaga. Ah, kapag bobo nanood, siyempre 'di ba, yun ang iisipin, tinanggap, 'di ba? Uulitin natin. Ayan, 'di ba? Ayan, tapos ay naku, ayan, tinanggap talaga ni PBBM. Sabay nag-selfie. Ah, naku po. Kaya yun, binulsa ni PBBM. 'Di ba? Kung tanga po yung nakapanood o manonood at magpapadala sa bobong nag-post na nitong Nixtradamus na 'to, alam nyo kaya nabobobo mga Pilipino, kaya nabobobo mga DD shit Dahil sa mga katulad nito na nagpapasiklab, 'di ba, nagpapakalat ng mga ganyang katarantaduhan. Sus Mariosep, ayan po yung screenshot doon sa video na malinaw. Ah, Ito po ay isang pin. Pin po, pin. Ayan po. Pin po ito ng bagong Pilipinas. Hindi po ito katulad ng iniisip nung nag-post nito, na ito daw po ay isang pinagbabawal na gamot. Katulad niyan, ayun o. Tapos kinuha ni PBBM sa kabilang kamay niya, binulsa niya. Ba, masama ba yung abutan ka ng pin sa sa isang pagtitipon? Sa tingin mo ba, si PBBM talaga ay gumagamit? 'Di ba ilang beses na kayong na-debunk diyan sa issue na 'yan? Ilang beses na. Napakarami na po. Napakarami na po ang sumoplak diyan po sa na 'yan, sa issue na 'yan na si PBBM ay gumagamit daw po ng pulburon. Marami na po ang nagpatunay, nag-aral at pinag-aralan ang video na inilabas ni Maharlika at ni Harry Roque. At sinasabi nga po nila na ito ay isang deep fake. Ayon po sa isang Indian Deepfake Analysis Unit, hindi po totoo yung video na yun at yun po ay ng ginamitan po ng teknolohiya para po magmukhang si PBBM yun. Yung sinasabi ni Maharlika, meron daw deepfake corporation o kung anumang mga analysis doon sa Amerika na pinapatunayan daw na totoo yung video ni PBBM. Tunay daw yon, si PBBM daw yon. Bakit hanggang ngayon hindi po nasasampa ng impeachment ang ating Pangulo? Ibig sabihin lang yan, fake news kayo. Fake news ang inyong mga pinapalabas na mga issue laban kay PBBM. At eto na naman, isa na naman tong fake news. Kaya kung sino man itong Nixtradamus na ito, trying hard po talaga na ito ay
mapaniwalaan, sa labo ba naman ng, video na inalabas nito? Ayan, sa labo ba naman ng video na inilabas niya? Biruin mo pinaniwalaan, ng mga followers nito sa FB. Okay, mga comment dito, matitindi mga comment dito. Sabi dito nitong Abet, confidential info report po iyon, special agent yung nag-abot, kaya pasimple lang naabutan. Sabi naman nitong Grace, ano yan, pasimpleng abutan ng polboron at dyan pa talaga nag-abutan, no? Ganyan na ba kanid ni Marcos Jr.? Tipong asap. Diba, ganyan kabobo tong mga follower nito. Aye, Paner. Ayan AI daw yan, sabi ni Ben Hur. Parang family friend daw ng mga Marco, sabi naman ni Prospero. Si Jen, sabi naman kapirasong lechon yon, Torny. Joseph, bakit wala yung mga supporters ni President BBM? Di nila kinokontra ang mga basher na tauhan na yata. Diyos ko, binablock nyo yung mga BBM supporters tapos sasabihin ninyo wala yung mga BBM supporter. Mayna. Ito sabi, tawas daw, panglagay sa kilikili at namasana sa pawis. Sabi naman ni Susan, asin, sausawan ng mangga, gamit. Vitamins daw para di mali, sabi ni May. Okay, Maribik, nag-drug test na baka na ang tanan. Ano pinagsasabi nito? Okay, papel yun. Sa susunod, bibigyan ng ayuda. Nako. Inutusan lang bumili ng asin. Madilim na pagbabago, sabi ni Joseph. Sabi ni Abet, parang tabletas o pulburon. Pag talaga mga bobo nagsama-sama, talaga mapagtatawanan mo sa labo ng video na ito, diba, talagang hindi po nila yan naiisipin na yan po ay pin. Sa mga ganyan pong pagkakataon, meron pong mga commemorative pin na pinamimigay po. Dito ako, tingin ko dito, ito ay isang bagong Pilipinas pin. Doon sa inauguration na pinuntahan ni PBBM na yan. Alam niyo po, napakalabo talaga. Alam niyo, hindi ko alam kung bakit ganun. Tingin ba nila si PBBM talaga gumagamit? Kaya ang akala nila, yung inabot na pin na katulad na nandito sa screen natin ay pulburo na. So, sino ang bangag? Sino ang nag-hallucinate? Sino ang mga may toyo sa atin lahat? Sino ang mga may toyo? Sino ang mga may tama? Sino ang mga merong parang pagkabaliw? Dito po, sa na ito, sa sitwasyon na ito. Diba, biruin mo yung pag-isipan mo, yung isang tao, dahil sa napakalabong video na ito, abogado daw, dun sa comment, abogado, kasi hindi ko kilala to abogado daw yung nag-post nito. So, kung abogado ka, bobo ka. Nag-aral ka para maging bobo. Kasi katulad niyan, para lamang magpasiklab, magpasikat sa iyong mga followers, itong napakalabong video na ito ay gagawan mo ng issue at sasabihin mo na nagbibigay ka ng insinuation sa iyong mga manonood. Diba pa, sabi dito, OMG, under chan, ay nabot sa Sinechua. Parang palitan lang ng mga repa pip sa mga kanto. At madidilim na sulok. Diba? Naturingan kang abogado, ganyan ka mag-post. Ganyan ka bobo na magbigay ng sa mga followers mo. Diba? Kasi ito po yung kaibahan Kapag kasi ikaw naging vlogger, meron kang responsibilidad na malaki sa taong bayan. Kailangan mo na maging maayos ang iyong mga posts. Lalo pa, abogado ka. Ako nga vlogger lang Pero hindi ako magpo-post ng ganitong paninira sa isang presidente at lalo na, hindi naman totoo.
'Di ba si Maharlika nga, si Harry Roque nga 'di ba nagkandaletse-letse na doon sa sinasabing, pulburon video tapos eto ipo-post at ipapangalandakan, hindi niya binigyan ng ano siyempre abogado, iwas libel, iwas kaso. Pero 'di ba yung ikaw ay nagbibigay ng, masamang kumbaga parang pinapakita mo ang isang video at nilalagyan mo ng mali siya at yung sinasabi na parang palitan lang ng mga repa pips, sa mga kanto at madidilim na sulok, ano ba ang gusto mong ipakahulugan? Nag-aabutan ng illegal na droga? Sa ganyang event ang ating Pangulo at yung tao na nagbigay sa kanya? Diba? Yung mga bobo naman, paniwalang paniwala. Binigyan sila ng malabong video, parang 120 pixel na lang to eh. Hindi mo man lang makikita eh. Kahit nga i-zoom mo yan eh. Kahit i-zoom, hindi po makikita kasi talagang napakalabo. Kita nyo i-zoom natin Kumpara dito sa zoom ng aking ayan Kumpara dito sa zoom na aking na-retrieve, kung makikita nyo po halos di na nga makita yung kamay ng tao eh. Makikita mo lang merong dot na parang puti na yan. Tapos yung mga tao naman paniwalang paniwala, yung mga followers nitong bobong to, ang sasabihin ito ay merong inabot kay PBBM. O di ba? Nag-insinuate yung nag-post comment ng mga kababayan nating nabobo. Nag-aabutan daw doon ng pulburon. Pero pag eto nga dito sa video na ito, kung sa screenshot na ito, makikita po natin pin po 'yan. Dapat ito tama yung sinabi ng bagong talaga na na press secretary natin. Labanan ng fake news. Labanan yung misinformation. Alam niyo po sa tagal ko na po na nagbo-vlog, sa tagal ko na po na nagbibigay ng reaksyon sa mga issue ng bayan, naging maingat ako tapos ayoko po na maka-fake news tayo kasi marami po ang mabibiktima. Marami po ang masisira at marami po ang maniniwala sa iyo lalo na kung kilala ka. 'Di ba? Kaya katulad niyan, pinakita dito, meron pong iniabot, merong ibinigay, ang sabi, eto daw po ay palitan, palitan lang daw po ng mga repa pips. Jesus Mariosep. 'Di ba? Napaka-irresponsable, abogado pa pala 'to. 'Di ba? Nag-aral para maging bobo. Kasi ang alam ko kapag nag-aaral ka, 'di ba, tatalino ka? Pero ito nag-aral, nagtapos ng abogasya para maging bobo. Kung sabagay, ang abogado naman, alam ko, hindi naman niya na lumalaban para lumabas ang katotohanan. Nilalaban niya ang kaso para manalo ang kanyang kliyente at kasama sa kanyang strategy ang pagsisinungaling. 'Di ba? Nakikita na natin 'yan sa mga ilang sikat na abogado. Na sikat sa SOCMED, sikat na sikat sa mainstream media, laging nai-interview. Sila ay lumalabas na sinungaling para lamang ipagtanggol ang kanilang kliyente. 'Di ba? Hindi po sila lumalaban ng kaso para po sila ay magmukhang nasa katotohanan, bagkus para po ipaglaban ang kanilang kliyente. At di bali ng magsinungaling, manalo lang. Ganyan po ang mga abogado. Hindi naman siguro lahat, 'di ba? Pero yung mga nakikita natin, lalo na yung mga popular, 'di ba? Nasisira tuloy yung imahe ng mga matitinong abogado. Marami naman diyan matitinong abogado Pero sinisira lang ng mga iilan. 'Di ba? So sana ito po, i-share nyo itong video na ito para po ma-counter natin ang misinformation na gusto pong itanim sa isipan ng mga Pilipino nitong taong to. I-share nyo po sana at para po maliwanagan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. Sana po ay magising tayo sa katotohanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, masipag na nagtatrabaho, masipag na gumagawa ng paraan para maiahon
ang buhay ng mga Pilipino at makabayad sa utang na iniwanan ni Digunggong. Sana naman po, wag nyo nang dagdagan ng mga ganitong walang kakwenta-kwentang issue dahil hindi po yan mananalo. Hindi po yan uubra, lalong-lalo na sa mga tagapagtanggol ng ating Pangulo. Isa na ako doon na sumusuporta kay PBBM. Ipagtatanggol ko si PBBM. Pag tama, susuportahan ko. Pag mali, kukontrahin ko, pupunahin natin. Pero dito, walang maling ginawa si PBBM dito. Kaya sana po ito ay ating ma-counter. Yun lamang po, Mamwa Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you po sa inyong lahat.